Magandang araw na muli mga boss, dito muna tayo, mag-engine washing muna ako. Kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, madali lang i-washing ito, gumamit ka ng degreaser. Pag ganito yung makina mga boss, hindi naman ito maselan pag nabasa. At syempre naman, samahan nyo pa rin siya ng pag-iingat. Sa pag-spray naman ng degreaser, madali lang naman kung saan yung palagay mo na meron siyang mga dumi na parang mancha o kaya yung may mga langis-langis, may mga grasa-grasa, sprayan mo yan, matatanggal ng degreaser yan. Unang-una, ito namang degreaser mo is wala naman yung malakas na pressure na kahit ma-sprayan mo itong ignition coil mo o kaya yung mga socket wire dyan, hindi naman yan makakasira. Or itong high tension wire mo, kahit ma-sprayan mo yan, hindi naman yan kagad papalya. At kung sa palagay mo na sprayan mo na yung buong side na yan, lipat ka naman sa kabilang side mga boss. Diyan ka naman ngayon mag-i-spray. Sa pag-spray dyan mga boss, same procedure lang din kung paano mo i-sprayan dito sa kabilang side, ganun din dyan. Gaya nga ng sinabi ko kung saan yung medyo malangis, tapos may mga grasa-grasa o kaya may mga tagas-tagas na langis dito sa gilid-gilid ng makina mo, ayun ang sisentro mo ng pag-spray. Kagandahan kasi dito sa degreaser mga boss, lalo't original itong degreaser, hindi siya fake, madali siya makatanggal ng dumi. Na pag ginamitan ko na yan ng pressure washer ko, madali nilang siyang malinis. Hindi katulad pag i-manual mo, yung pupunasan mo lang siya na may sabon, nako, ang hirap gawin nun. Pero nung magsimula akong gumamit ng degreaser, yun, napadali ang trabaho. After nyo ma-spray ng degreaser itong makina, maghintay muna kayo ng 5 minutes bago nyo i-spray ng pressure washer nyo. Dahil naka 5 minutes na ako mga boss, nakita nyo, i-sprayan ko na, di ba? Sa pag-spray naman ng pressure washer, dyan na kayo magiging maselan ngayon. Kasi yung mga socket wire niyan, kapag tinamaan nyo, may possible naman kasing masira talaga dahil malakas yan. Lalo na itong gamit ko, hindi katulad ng gamit kong isa na rechargeable lang yun. Itong gamit namin sa company, malakas ito oh. Kaya dapat mga boss, pag ganyang kalakas ang gamit nyo, napaka-importante na dapat maingat kayo. At kung makikita nyo kung paano ko tinakpan yung alternator, ganyan lang mga boss, pinatungan ko lang ng basahan. Basta huwag mo lang siyang bibirahin ng direkta ng pressure washer mo para hindi siya masira. Hindi naman kasi may iwasang hindi maanggihan yan para mabasa. Pero huwag mo lang siyang bibirahin talaga ng direkta ng pressure washer mo para hindi ka magkaroon ng problema. Sa paggamit naman ng pressure washer mga boss, basta't maingat ka lang, hindi ka din makakasira Lalo na yung mga wire, huwag mo masyadong tutukan yung wire kasi pwedeng maputol yun kapag tinamaan ng ganyang kalakas. Kaya kailangan niya, dapat maingat ka. At hanggat maaari, puro pasada lang ang gagawin mo. Huwag mo tatagalan na nakatutok sa isang banda lang. Dapat pag basa mo, lipatin ka agad para hindi mapersa yung mga wire o kaya may socket wire dyan, hindi mapersa. Kasi pag binabara mo ng matagal yun, pwedeng masira na yung socket wire o kaya yung wire naman pwedeng maputol na. Kaya pag nagwawashing kayo, lalo't ang gamit nyo malakas yung pressure, padaanan nyo lang pag nagwashing kayo at kung sa palagay nyo marumi pa o balikan nyo, ganun lang para sigurado ka na matanggal yung dumi nya. At kung sakali natapos mo na yung pagwawashing tapos wala akong blower, kung mainit naman yung panahon, hinayaan ko lang bukas itong makina. At ito nga kung makikita nyo, binalikan ko, tuyong-tuyo na siya. Talagang grabe yung init ng binashing ko yan. Matagal na kasi ito mga boss itong video. Ngayon ko lang siya na-i-post. Kita nyo naman, kahit matagal ko na itong hindi na-i-post, pero ang linis pa rin ng makina. Joke lang yun. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At ito na mga boss, habang nagbibideo pala ako, yung architect namin, nandito na pala sa likuran ko. Kaya sabi ko, kaway ka na lang sir, kumaway naman. Maraming salamat.